Una sa lahat, viral ang lalaking ito na nakasabit sa jeep sa Maynila. Modus daw ng lalaki na mamalimos at pag hindi binigyan, manunutok siya ng ice pick. Ang iba pang detalye sa delikadong galawan ni Boy Ice Pick, abangan maya-maya lang. Ngayong ika-11 na araw ng Pebrero taong 2025, VP Sara nagpetisyon na rin sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment trial. Si Senate President Chis Escudero naman, hindi raw magpapapressure sa mga nagmamadaling simulan na ang impeachment trial. Pero naghahanap na rin sila ng supplier sa susuoting robe ng mga senador. Sa pool sa CCTV, PBA player na si Fran Yu nakipagsuntukan sa barangay Kagawad. Pati tatay ng basketballista nakigulo. Dentistang bagsak presyo kung maningil, nabistong peke pala. Mga driver ng Grab at iba pang TNVS humihirit ng taas pasahe. 2 taong gulang na bata na naglalaro sa talyer kumailalim sa kotse. Nakaligtas kaya? Pope Francis nakita ng pneumonia sa magkabila niyang baga. Mga Katoliko nagtipon-tipon sa labas ng ospital kung saan nakakonfine ng Santo Papa. At eto na nga, Alden Richards itinigil na raw ang panliligaw kay Catherine. Nasugatan ang isang barangay Kagawad matapos umano siyang suntukin ng basketballistang si Fran Yu sa Maynila. Nagsimula lang ang gulo dahil sa pagsita ng mga barangay officials sa maling pagpark ni Yu sa kanyang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Martes ng tanghali nang magpark ng motorsiklo si Northport Batang Pier Guard Fran Yu sa tapat ng Barangay Hall sa Barangay 350 sa Maynila. Pagkatapos magpark, dumiretso na siya sa isang fast food restaurant. Makalipas ang ilang minuto, isang tanod na nakadilaw na t-shirt ang pumasok din sa kainan para sitahin ang nagpark na basketballista. Pagkatapos niyan ay lalabas silang pareho na may kasamang iba pang tao. Habang kausap ni Yu, biglang nahulog sa gutter ang tanod. Lumapit ang isa pang lalaking naka-blue na kagawad ng barangay. Dito na mas uminit ang diskusyon at umabot sa suntukan. Dahil sa gulo, nasugatan sa mukha ang kagawad na kinilalang si Vic Ferales. Dito sa bahaging ito, nagpark ng motor ang Northport player na si Fran Yu. Pero ayon sa barangay, ang espasyong ito ay para lamang sa barangay patrol at mga emergency vehicles ng barangay. Kaya nga merong malaking placard na nakalagay dito sa harap mismo na sinasabing no parking. Kwento ng tanod na sumita kay Yu, pinagtaasan kaagad siya ng boses nang sitahin niya ang PBA player sa pagpark ng motor. Tinuturo sa kanila yung no parking, ayaw pa nilang tanggalin yung motor. Parang ginigit-git niya ako. Tapos hindi ko natansya, may ano pala ron, nalaglag ako. So hindi ka naman tinulak? Hindi naman po. Natigil na raw sana ang tensyon pero dumating ang tatay ni Yu at muling nagkaroon ng suntukan sa tapat ng barangay. Yung tatay niya naman, talagang parang galit na rin. Tinulak niya yung anak niya eh. Hanggang yung kaya nasuntok si Kagawad Vicky. Yung nagkasapukan sila. Nagulat ako eh. Hindi ko alam na magkakaganyan na antong sa ganyan eh. Nakapag-usap naman na daw ang magkabilang panig pero kung hindi magkakaayos ay posible umanong magsampa ng kaso ang kagawad. Ang PBA naman, iniimbestigahan ang kinasangkutang gulo ni Yu. Hindi raw nila palalampasin ito, lalo't ito na ang ikatlong beses na nasangkot ang players at opisyal ng Northport sa gulo. Titignan ko muna yung video at kakausapin ko si Frank Yu kung paano na, kung ano talaga nangyari. So, aalamin ko muna. May message ng News 5 si Fran at ang ama nito, ngunit pareho silang tumangging magpa-interview. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa pool sa video, ang panggugulpi ng 2 lalaki sa isa pang lalaki sa Davao City. Ang isa sa mga suspect nakipaghabulan pa sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Kita sa video na ito kung paanong ginulpi ng 2 lalaki ang isa pang lalaki sa Leon Garcia Street sa Davao City.
Nagtuloy-tuloy ang panununtok hanggang sa matumba ang biktima. Tiyempo namang may napadaang pulis kaya nagpulasan ang mga sangkot sa gulo. Ang lalaking walang pag-itaas, tumakbo pa papunta sa gitna ng kalsada. Hinabol naman siya ng isang sekyu at ng pulis hanggang sa tuluyang nahuli. Hindi na nakunan ang sumunod na pangyayari pero hinuli rin ng mga pulis ang isa pang nanggulpi at maging ang kanilang biktima at dinala sa presinto. Ayon sa mga pulis, magkakilala ang mga suspect at biktima. Misunderstanding lang po nangyari. A night before pala, nung naganap yung insidente, may hindi pagkakaintindihan sila na both parties. Nung kinaumagahan, nagkita sila, kaya ayun na po yung nangyari, nagrambol sila. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga sangkot sa gulo pero tumanggi na silang humarap sa News 5. Nagkaarigluhan na din sila at nagpasyang hindi na magsasampa ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Arestado ang isang lalaki sa Caloocan matapos mahulihan ng government-issued na baril. Tinitingnan ng mga pulis ang posibilidad na ginamit ito sa ilang insidente ng pamamaril sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Walang kawala sa anti-criminality operation ang lalaking yan sa barangay 176 Bagong Silang, Caloocan. Arestado siya matapos mahulihan ng baril na kargado pa ng mga bala. Isinumbong daw ng concerned citizen ang suspect na tila aligagaraw habang hawak ang baril. Sa investigasyon, lumabas na government-issued firearm ang ginamit ng suspect. Ngayon, nag-request kami for ballistic examination and kung kanino talaga nagmamayari yung baril na yun. Hinintay pa namin yung resulta. Para malaman natin baka yung ginamit na baril na yun ay posibleng ginamit din sa mga insidenteng nangyayari. Inaalam pa raw ng pulisya kung may kaugnayan ito sa dalawang magkasunod na insidente ng pamamaril sa lungsod. Kabilang na riyan ang lalaking pinagbabaril at napatay ng riding in tandem sa barangay 187 noong linggo. Pati na rin sa pamamaril sa isang lalaki sa loob ng inuupahan niyang bahay nito namang Lunes. Yung posibilidad na may connection ay hindi namin na inaalis yung angulo. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin namin kung may connection yung baril doon sa mga nangyari. Nakakulong ang suspect sa Caloocan Police Substation 13. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. No comments. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Humihirit ng taas pasahe ang mga driver ng transport network companies gaya ng Grab. Gusto nilang itaas sa 70 pesos ang kasalukuyang 45 pesos na base fare. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Bumusina ang mga grupo ng transport network company sa labas ng opisina ng LTFRB sa Quezon City. Bukod sa panawagang refund sa inabono nilang diskwento sa mga pasaherong senior, estudyante at PWD, isinabay na rin nila ang paghahain ng petisyon. Gusto nilang itaas sa 70 pesos ang base fare mula sa kasalukuyang 45 pesos. Hindi na raw talaga sumasapat ang kita dahil sa pagsirit ng presyo ng gasolina. Idagdag pa ang traffic. Sobra pong traffic ngayon, sobra po ang pagkalugi ng mga TNVS na. Kaya dapat po ang 2 pesos per minute ay gawing 3 pesos per minute upang madagdagan man lang ang kita ng mga TNVS driver. Samantala, dininig naman ng LTFRB ang petisyon ng mga grupong AltoDAP, Akto at Pasang Mazda para sa dagdag na 2 piso sa minimum fare sa mga jeep. Kung maaaprubahan, ang kasalukuyang 13 pesos na provisional minimum fare magiging 15 pesos. Dahilan pa rin yan ang walang prenong taas presyo sa petrolyo. Kahit konting-konti lang pong maibigay sa amin para kahit papaano may panapat kami doon sa nawala sa amin. Pero ang mga grupong FEDJODAP, LTOP at Stop and Go Coalition na dating kaalyado ng naunang 3 grupo, iniatras ang petisyon. Hiniling na lang nila sa LTFRB na gawing permanente ang kasalukuyang provisional minimum fare. Naintindihan natin ngayon yung hirap na dinadanas ng ating mamamayan. Meron tayong food crisis, may political crisis tayo. So bilang mamamayan, kailangan na humanap tayo kung ano yung may ibibigay nating tulong sa gobyerno at sa ating mamamayan. Pero ngayon pa lang, mukhang malamig sa pagtataas ng pasahe ang LTFRB. Ang pinagtataka ho namin,
meron na nga silang subsidy na 10,000, bakit pa ho sila kailangan mag-file ng petition? May sagot dyan ng ilang tsuper. Ay sa subsidy, hati kasi sa operator kasi yun eh. May ilan namang tsuper na maalat sa taas pasahe. Ito nga, 13 nga, ang dami nang hindi nagbabayad eh. Talaga? Gagawin mo pang 15. Talaga? Nakakawang natin, kababayan natin. May nakikita namang solusyon ng isang commuter group para parehong makatulong sa tsuper at pasahero. Madaling-madali lang naman po ang solusyon dito. Isang executive order lang ni Marcos na hanggang ngayon na hindi niya magawa. Tanggalin ng VAT at excise tax sa gasolina. Hindi lang noon mapipigilan ng pagtataas ng pamasahe, mapipigilan din noon ang pagtataas ng mga presyo ng mga bilihin. Wala pang ibinigay na petsa ang LTFRB kung kailan ito magdidesisyon kaugnay sa mga petisyon tungkol sa dagdag singil sa pasahe. Kailangan pa raw kasi ito dumaan sa NEDA para makita kung anong magiging epekto nito sa inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at mga serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kasunod ng biro ni dating Pangulong Duterte na pagpatay sa ilang senador, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging malinis ang kampanya ng kanyang mga pambato. Wala raw maririnig na pananakot at pagmumura mula sa kanila. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Bago magbigay ng talumpati sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Pasay kahapon, pabirong sinipat ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 pambato niya sa pagkasenador. Binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Kamakailan lang ng pabirong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpatay sa 15 senador para makapasok raw sa Magic 12 ang lahat ng pambato ng PDP. Walang direktang tugon dyan si Pangulong Marcos pero ipinangako niyang walang mangyayaring patayan sa ilalim ng kanilang liderato at magiging malinis daw ang kanilang kampanya. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Nakatakdang tumulak pa Dumaguete at Bacolod ang mga pambato ng administrasyon sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya. Buwelta naman ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Salvador Panelo sa mga pahayag ni PBBM. Parang pakwela rin siya. Hindi, yung sinasabing 15 buhay pa naman sila, hindi pa naman nagagawa. Nag-joke sila pareho para walang away. Matatanda ang sinampahan ni PNP-CIDG Director Major General Nicolas Torre ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance si Duterte dahil sa pahayag nito. Nauna na ring sinabi ng NBI na iimbestigahan nila si Duterte kung maghahain ng reklamo ang mga senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinagpapaliwanag ng Pasig Regional Trial Court ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa ipinalabas na recorded video niya sa isang event ng Kingdom of Jesus Christ kahit walang pahintulot ng korte. Ayon sa Pasig RTC, ginamit ng KOJC ang video noong February 9 kahit hindi pa nila ito na-review. Kaya binigyan nila ng 5 araw ang kampo ng pastor para magpaliwanag. Depensa naman ng abogado ni Kibuloy, miscommunication lang ang nangyari. Hindi lang daw sinasadyang na ipalabas ng isa sa mga staff nila ang video sa Sunday service ng KOJC. Una nang binatikos ng ilang kritiko ang tila VIP treatment daw sa pastor dahil pinapayagan siyang makapag-record ng video kahit nasa kulungan. Pero giit ng kampo ni Kibuloy, may pahintulot ito lahat ng korte. I'm the lawyer. I asked for an apology concerning it kasi matters like that, dapat may approval sa akin. Layo ko kasi, nasa Davao ako. Later ko na lang nalaman na na-air pala yun. So naghingi ako ng dispensa sa korte. Maghahain ng diplomatic protest ng gobyerno ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng pagmaniobra ng helicopter nito malapit sa eroplano ng BFAR sa Panatag Shoal. Higit ng PCG, ito na ang pinakadelikadong pangaharas ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kuha
Makuha sa videong ito ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nasa himpapawid ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang BFAR kahapon ng umaga nang lapitan ito ng Chinese aircraft. Umabot umano ng 3 metro ang pinakamalapit na pagdikit ng Harbin Z-9 helicopter ng Chinese Navy sa Cessna aircraft ng BFAR. So, I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel, together with some of our media friends who are actually on board the BFAR aircraft. This level of aggression is pretty much higher compared with the past experiences that we had. Dahil sa panghaharas na yan, maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Mula July 2022 hanggang nitong Enero, nakakahigit 200 diplomatic protest na ang Administrasyong Marcos laban sa China. Pero sa isang pahayag, iginiit ng China na walang permiso at illegal daw na nanghimasok sa airspace ng China ang ating eroplano. Teritoryo raw nila ang Wangyan daw. Sagot naman dyan ng PCG. What we did is legitimate and routine maritime domain awareness flight. It is not illegal, and if you're going to ask me who is the one carrying out such aggressive and illegal actions, that will only be the People's Republic of China. Ikinabahala rin ng National Maritime Council ang delikadong aksyon ng China, lalo't nalagay sa panganib ang buhay ng piloto at mga pasahero. Kinundinan na rin ng Amerika ang iligal na aksyon ng China. Panawagan ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ayusin ng China sa mapayapang paraan ng sigalot sa mga pinag-aagawang teritoryo na naaayon sa international law. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nag-emergency landing ang isang eroplano sa isang bakanteng lote sa Plaridel, Bulacan. Bigla raw nagkaaberya ang makina ng eroplano sa kalagitnaan ng flight training. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa video na ito sa Plaridel, Bulacan kaninang umaga, natanaw na nagpapatrolyang helicopter ng PNP Air Unit ang isang eroplano sa gitna ng bakanteng lote. Ang eroplano bigla palang nag-emergency landing sa lugar sa kalagitnaan ng flight training. Dahan-dahang bumaba ang helicopter malapit sa eroplano. Ayon sa pulisya, nagkataong nagpapatrolya ang chopper nang makasagat ng distress call sa isang Piper Tomahawk na eroplano. Agad sumaklolo ang mga pulis at natagpuan ang piloto at estudyante nito. Bahagyang nasira ang eroplano. Dinala naman sa ospital ang piloto at estudyante para sa medical evaluation. Galing ng Plaridel Airport ang 2-seater na eroplano, bandang alas 9 ng umaga. Lumipad ito ng 2 kilometro para mag-training ang estudyante nang biglang pumalya ang makina nito. Sudden stop yung makina. So ang ginawa niya, hindi pa naman kataasan yung nag-emergency landing sila doon sa field na para safe. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi nasaktan ng pilot instructor at ang student pilot sa emergency landing. Iniimbestigahan na rin ang sanhi ng pagkasira ng makina ng eroplano. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Engaged na sina kapatid star Cedric Juan at Lavender Field star na si Kate Alejandrino. Sa isang video clip, makikita ang dalawang nagkakwentuhan at ang sumunod na eksena, aba may sing-sing na. Ang announcement post na yan ni Cedric, sinamahan pa niya ng nakakakilig na mensahe para kay Kate. Sabi nga ni Cedric, tara, mangarap tayo bawat sandali simula sa araw na ito. Quote, unquote. Tinapos si Cedric ang kanyang mensahe sa pangakong araw-araw niyang pipiliin ang kanyang mahal na si Kate. Congratulations sa inyo, Cedric at Kate. Ito pa nga, palong-palo with more than 3 million online views ang face-off episode ni Natanggol at David sa Batang Quiapo. Abay sa sobrang intense sa mga eksena, tiyak na marami ang napakapit sa kanilang upuan. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Papatayin kita!
Pinakilala ng husto ang galit ni Tanggol kay David dahil bistado na ni Tanggol ang pagpapanggap ni David bilang siya. Ang intense na eksenang yan ni Tanggol at David, kasing intense ng dami ng online viewers. Dahil ang episode na yan kagabi ng Batang Quiapo, pumalo sa record-breaking na mahigit 3 million views. Hayop ka! Bakit nagpanggap ka ng Tanggol? Hayop ka! At dahil nagkabukingan na ng mga lihim, nagkagulo na rin sa buhay ni Rigor at Marites. Habang ang galit na si Ramon, hinahunting si David. Kung napakapit kayo sa inyong mga upuan kagabi, abangan ang mas matitindi pang harapan mamayang alas 8 sa Todo Max Primetime ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, lalaking naglilimos sa jeep, nanunutok daw ng ice pick kapag hindi binibigyan ng mga pasahero. Dentistang hindi pala lisensyado, pistado. Kampanyang may piso sa mosquito sa isang barangay o marangkada na. Approve naman kaya yan sa DOH? At Alden Richards ayaw ng manligaw kay Catherine Bernardo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglalaro lang ang 2 taong gulang na lalaking yan sa parking lot sa Thailand nang bigla siyang masapul ng puting kotse. Hindi siya agad napansin ng driver at nagdire-diretso pa kaya pumailalim ang bata. Ang lagay ng biktima, abangan mamaya. Arestado naman ang isang pulubi na nanunutok umano ng ice pick sa mga hindi nagbibigay ng limos. Itinanggi naman ng suspect ang paratang. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa unang tingin, aakalaing pasahero ang lalaking yan na sumabit sa jeep sa Blooming Treat Road sa Maynila. Pero kapansin-pansin ang hawak niyang ice pick o patalim. Ang kanyang pakay, mamalimos sa mga pasahero ng jeep. Hindi na nakunan ng video pero ayon sa mga pulis, kapag hindi binigyan ng limos ang suspect, dito na siya nanunutok ng ice pick sa mga pasahero. Halos mga babae rin daw ang target nito. Ang eksenang yan, viral matapos i-post ng ilan sa mga pasahero. Agad namang tinugis ng mga pulis ang nasabing lalaki. Dito na naaresto ang 23 anyos na suspect. Na-recover din sa kanya ang ice pick na dala niya sa video. Lumalabas naman na lagi siyang namamalimos sa Blooming Treat at Avenida. Siguro pag nagigipit, ginagawa niya ito. Sabi ko nga kanina, bakit di na lang magtrabaho? Ang tugon sa akin ay mas madaling magkapera doon sa gawain niyang yon. Iniimbestigahan na kung may dati ng reklamo laban sa lalaki. Nang kausapin ng media ang suspect, mariin niyang itinanggi na nanunutok siya ng patalim kapag hindi binibigyan ng limos. Ano lang po yung gawa-gawa lang po kwento po yung dalawang babae. Para sira lang po. Giit pa niya, hindi kanya ang ice pick. Nakuha ko na sa labong jeep. Dala niya lang daw ito lagi para maging ganti sa hinahunting na driver na dating nanakit sa kanya. Gusto ko pong gantihan para patay. Bakit ano pong ginawa sa inyo yung driver dati? Nasigatan po pa. Ang tagal ko na po naanting po. Para nakaganti po. Maharap sa kasong illegal possession of braided weapon ng suspect. Inihikayat naman ng MPD ang iba pang niyang nabiktima na magreklamo para sa karagdagang asunto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakakaengganyo ang bagsak presyong singil sa isang dental clinic sa Imus, Cavite. Pero ang dentista na pag-alamang peke pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Parang normal lang na chini-check up ng nagpakilalang dentistang yan ang ngipin ng pasyenteng magpapagawa ng veneers sa Imus, Cavite. Pero wala siyang kamalay-malay na undercover agent pala ng NBI ang kanyang katransaksyon.
Maya-maya pa, pinasok na ng mga ahente ng NBI, Organized and Transnational Crime Division, ang klinik ng umano'y peking dentista. Nag-ugat ang operasyon sa tip sa NBI na talamak ang paggawa niya ng dental procedures. Sa lab gown niya, nakalagay pang acronym na DMD na para lang sa mga lisensyadong doktor sa ngipin. Binerify natin ito sa PRC kung may lisensya ba at nalaman nga natin na wala siyang lisensya. Kumpara sa ibang dental clinics, mas mura raw ang alok ng umano'y peking dentistang ito, gaya ng veneers sa halagang 28,000 pesos para sa 8 ngipin. Sa social media, marami siyang offers. Mas mura yung sa kanya. Halos kalahati yung diferensya ng presyo. So, yun nga, magdududa ka na kasi siyempre, bakit ang baba nito yung ino-offer niya? Ikinababahala ng mga otoridad ang peligrong pwedeng sapitin ng mga pasyente. Lahat ng procedures na ginagawa ng regular dentist, yung licensed dentist, ginagawa din niya. So, ito yung nakakatakot nito kasi wala naman siyang lisensya. Kung mayroong hindi magandang mangyari sa pasyente, hindi naman lisensyado, so ibig sabihin yun, hindi talaga siya ganun ka-eksperto dun sa mga ginagawa niya. Napag-alaman ng mga otoridad, nag-graduate naman ng dentistry ang lalaki. Pero ilang beses na raw bumabagsak sa licensure examination. Giit ng sospek. Hindi na po ako nag-clinic. Nag-hire po ako ng mga dentist doon. Sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act in relation to Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Patay ang 19 na taong gulang na estudyante matapos saksakin ng nakasuntukan niya sa Baguio City. Ayon sa mga pulis, galing ang biktima sa inuman sa beer house. Nagkatitigan ang suspect at ang biktima pero tila hindi ito nagustuhan ng estudyante. Dito na binugbog ng biktima ang suspect pero ginantihan siya. Sinaksak ang biktima ng ilang beses sa kanyang dibdib. Naitakbo pa ang biktima sa pag-abutan pero diniklarang dead on arrival na. Maharap ang suspect sa reklamong homicide. Umarangkada na ang panghuhuli ng mga lamok sa isang barangay sa Mandaluyong kapalit ng pabuyang pera. Pero ang Department of Health may ibang mungkahi. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bit-bit ang garapong may lamang buhay na kitikite, nagpunta sa barangay hall ng Adhesion Hills sa Mandaluyong ang 65 anyos na si Miguel Labag. Simula na kasi ng may piso sa mosquito anti-dengue program ng barangay kung saan makakatanggap ng piso. Sa bawat 5 pirasong kitikite o lamok ang sino mang makakahuli, buhay o patay. Nagsuot pa ng mahabang manggas si Miguel sa panguhuli. May mga halaman sa gilid na gano'n, naka-stack siya. Kasi yan ang nagpaparami ng lamok. Ang dala niyang kitikite, sinala, saka isa-isang binilang. Naka-45 piraso ng kitikite si Miguel, kaya binigyan siya ng 9 pesos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces. 9 pieces para po sa 45 pieces na kitikite. Bibili ko na lang ng pagkain niya para makatulong sa amin yan. Ang ibang residente inilagay sa plastic na bote o di kaya'y nasa balde ang dalang kitikite. Gaya ni Rachel Estoque na tinamaan noon ng dengue ang anak. Akala ko po simpleng sakit lang siya, mga trangkaso lang, pabalik-balik yung lagdat. Yun pala na po siya, dengue. Mas mahirap po. May iba ring nagdala ng buhay na lamok, pati patay na may dugo pa. Umabot na sa 44 ang dengue cases sa Barangay Adhesion Hills ngayong Pebrero, kung saan 2 bata na ang namatay. Nauunawaan naman ng Department of Health ang intensyon ng may piso sa mosquito program. Pero hiling nila, makipag-ugnayan din daw sana ang barangay sa mga local health officers ukol sa programa. Imbes na yung kitikite yung ating hanapin, yung pinaka mga lungga ng kitikite, baka magpalinisan tayo ng mga purok para maengganyo yung ating mga kababayan na mag-search and destroy ng mga breeding sites ng dengue mosquitoes. Depensa naman ng barangay. Hindi po ito ninanais na magkaroon ng breeding. Pag sinabi na po ng City Health namin na, Kapitan, ang cases mo ay bumaba na, we can lift the program.
Muli namang nagpaalala ang DOH sa kahalagahan ng maagang pagpapatingin sa doktor kung makaramdam ng sintomas para hindi lumala ang dengue at umabot sa puntong kailangan ng salina ng dugo ang pasyente. Sa ngayon, higit doble na ang inilabas na blood units ng Philippine Red Cross para sa dengue cases. Para makatulong sa pasyente, itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package sa dengue. 47,000 pesos na ang inilaan para sa mga mabibiktima ng severe dengue, habang 19,500 pesos naman para sa mild dengue. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Iniimbestigahan na ng Department of Agriculture ang bigas umanong may bukbok na ibinenta sa isang kadiwa store. Simula naman sa susunod na linggo, posibleng may mabili ng mas murang NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kaitor. Sinimulan palang ipamahagi ng Department of Agriculture sa mga lokal na pamahalaan ang aabot sa 700,000 sako ng bigas mula sa National Food Authority. Yan ay matapos magdeklara ang DA ng food security emergency dahil sa tumataas na presyo ng bigas sa merkado. Pero hindi ibig sabihin nito, agad-agad nang mabibili ng publiko ang murang NFA rice. Posibleng sa susunod na linggo na raw dahil may mga aayusin pa ang mga LGU tulad ng logistics. 150,000 na sako ng NFA rice ang inilaan sa Metro Manila. Sa ngayon may ilang lokal na pamahalaan na raw na nagdeklarang hindi sila magpapatong sa 33 pesos kada kilong presyo na itinakda ng DA. Kabilang sa mga yan ang lungsod ng San Juan, pati na ang probinsya ng Camarines Sur. Pinapayagan naman ng DA ang mga LGU na magpatong ng hanggang 2 piso o gawing 35 pesos ang bentahan ng NFA rice sa kani-kanilang lugar. Bahala na rin daw sila kung magtatakda sila ng kota o limit sa dami ng pwedeng bilhing bigas ng mga mamimili. Depende na sa LGU kung paano nila i-control yan. But ideally, maybe 1 sack per person. Pero ang ilang mamimili gaya ni na Melrose at Joy, hindi lang daw sa baba ng presyo o dami ng mabibiling bigas tumitingin. Minsan daw nilang sinubukan ng NFA rice pero hindi maganda ang kalidad. Paiba-iba yung lasa at saka yung yung quality niya po. Minsan yung NFA po, may amoy, may mura nga, kaso hindi mo naman po makakain. Aminado naman ang DA na may mga reklamo sa itinindang bigas na nakitaan umano ng bukbok sa isang kadiwa stall sa palengke sa Quezon City. Itinanggi ng ahensya na NFA rice ito, pero pinaiimbestigahan na raw nila ang issue. Actually, pinahold yung selling nun dahil nung pagbukas nga, may nakitang konti. Diba? But then, hindi nga namin alam, iniimbestigahan bakit tinuloy yung benta when it was actually pinastop yung benta. And definitely, it is an isolated incident. Sinisiguro naman ng DA na bago at maayos ang kalidad ng mga ilalabas na NFA rice. Mas pinaigting na rin daw nila ang quality control. Plano ng ahensya na magpadala rin ng rice experts mula sa NFA para mag-inspeksyon ng mga bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Kiosk. Samantala, humihiling na rin ang DA ng exemption sa Commission on Elections para sa mga LGU. Magsisimula na kasi ang kampanya ng local candidates sa March 28. Kung sakali, pwede silang masampahan ng electioneering sa pagbebenta ng murang bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment at pigilan ang Senado na magsagawa ng paglilitis sa kanya. Kung matuloy man ang impeachment trial, kasama sa legal counsel ng bise ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mga kababayan, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang naging proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Sa petisyong inihain niya sa Korte Suprema, hiniling ng bise na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ang Senado na isagawa ang impeachment trial sa kanya.
Giit ng bise paglabag sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi rin daw agad na aksyonan ng Kamara ang naunang 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Even as the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, hindi po yun absolute. Bago mag-proceed, ang palagay ko dapat muna i-resolve yung question ng petition. Kabilang sa tatayong legal counsel ng bise ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon may 3 petisyong nakabinbin sa SC kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Samantala, nakikipag-ugnayan na raw ang Senado sa Office of the Solicitor General para makapagkomento sa inihaing petisyon. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, gagalangin nila anuman ang maging desisyon ng korte. Pero hanggat wala raw inilalabas na TRO ang SC, hindi sila magko-convene para sa paglilitis sa bise habang nakareses ang Kongreso. Nanindigan din siyang hindi sila magpapapressure at hindi mamadaliin ang impeachment proceedings. Marahil providential na hindi kami natuloy sa trial para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal na si VP Sara. Gusto ko lang maging maingat dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Pero pagtitiyak ni Escudero, oras na magbalik sesyon ng Senado sa June 2, tatalakayin na nila ang mga aamyendahan sa impeachment rules. Inihahanda na nga raw nila ang session hall kung saan gaganapin ang paglilitis. Naghahanap na rin sila ng supplier para sa robe na susuotin ng mga senador na uupo bilang hukom. Dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas, hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado na ang bise na takasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker JJ Suarez ang petisyon ni VP Sara na harangin ang impeachment trial. Giit niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya ang mga paratang laban sa kanya imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this, including questions of jurisdiction. So it's best that the Supreme Court does not interfere. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga.
Hindi na raw nanliligaw si Alden Richards sa kanyang on-screen partner na si Catherine Bernardo. Okay na raw sa Kath din na manatiling friends na lang. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Walang araw na hindi. Nasa #1 spot pa rin ng top movies sa Netflix ang blockbuster film na Hello, Love Again. Pero ang tambalang Catherine Bernardo at Alden Richards, pangsini nga lang ba? Tila sinagot naman yan sa vlog ni na Mama Ogs, Mama Loy at Josa Poco na OG Dia Showbiz Update. Ang alam ko, wala na talagang ligawan na nagpatuloy. Para magkaibigan na lang sila. Sabi ng source ko na close kay Catherine at kay Alden. Gustong-gusto naman daw talaga ni Alden si Catherine. Hirit ni Mama Loy, may kinalaman daw kaya yung pagdalaw noon ni Daniel sa dressing room ni Catherine? Ang alam ko din, sabi nung ka-close ni Catherine, parang kinausap lang daw ni Catherine, yun lang. Pero wala, si DJ? Si DJ, pero walang hope, walang na magkakabalikan, walang yung spark, wala na din daw. Kamakailan umugong ang usapan na on speaking terms na raw ulit sina Catherine at Daniel. Pero sabi ni Mama Ogs, not true! Hindi rin daw totoo na nangliligaw kay Catherine si Lucena Mayor Mark Alcala. Magtropa lang daw sila. Kung ang Kath din ay friends lang, more than that naman daw ang Kim Pao. Naku, meron nga akong source nagsabi. Ay, ito raw si na Kim Chu at si Paolo Avellino. Kinumpirma sa akin nung kausap ko na sila na. Pero para kay Mama Ogs, mas maganda pa rin kung mismong sina Kim at Paolo ang magbibigay ng confirmation. Nitong Sabado, spotted ang Kim Pao sa concert ng BINI sa Philippine Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, engineer at retiradong US Navy pinagbabaril ng nag-amok nilang kapitbahay. Nanay na binubugaw ang mga minor de edad na anak, online arestado. At Sam Milby at Catriona Gray, kumpirmado, hiwalay na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang dalawang lalaki kabilang isang retired US Navy matapos pagbabarilin sa Cebu City. Ang sospek may matindi raw na pinagdadaanan at nalulung pa sa droga. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala ng buhay at nakahandusay ang lalaking yan sa labas ng isang bahay sa barangay Punta Princesa, Cebu City, pasado alas 7 kagabi. Kinilala siyang si Nicandro Nombrado, 59 anyos, isang engineer. Nakasubsob naman sa loob ng kwarto ang isa pang bangkay na si George Kyle Lucas, isang retiradong US Navy. Ang dalawang biktima pinagbabaril ng kanilang kapitbahay na si John Kevin Asha. Sa investigasyon ng pulisya, binuksan ni Nombrado ang gate ng compound para papasukin ang isang paradang jeep. Nang bigla raw pumasok sa gate ang nag-aamok na suspect, bit-bit ang 3 taong gulang niyang anak. Binugbog raw ng suspect ang kanyang anak. Sinaway siya ng biktima. Dito nag-confrontation sila. Nag-agawan ng armas. Kumuha ng baseball bat si Nombrado at pinalo niya si Asha para umalis na ito sa compound. Si Lucas naman kumuha ng baril sa bahay at ipinutok sa paa ni Asha. Yun nga lang, naagaw ni Asha ang armas at binaril sa leeg si Nombrado. Sunod niyang hinabol si Lucas sa tumakbo sa loob ng bahay at binaril ng 4 na beses. Tumakas ang suspect pero nahuli rin ng mga pulis kalaunan. Ang dahilan daw ng pamamaril ng gunman, pagkalulong sa droga matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa leukemia. Ayon sa mga kapitbahay ng suspect, biglang nagbago ang ugali ni Asha at lagi nang nasasangkot sa gulo. Madalas din daw sakta ng suspect ang kanyang anak. Mahal na mahal kasi niya ang kanyang asawa. Palakad-lakad lang siya dito sa amin at sumisigaw na I love her very much. Naluoy ko sa bata ba? Naawa ko sa anak niya. Laging sumisigaw dyan. Sabi ko, ano na naman ang ginawa niya sa anak niya? Kinakabahan talaga ako.
Kung may galit o problema kasi yan, sa bata niya binubuntong. Mahaharap ang suspect sa kasong double murder. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Sa Lapu-Lapu City naman, arestado ang isang nanay na nagbebenta ng hubot-hubad na larawan ng kanyang mga anak online. Sa entrapment operation ng mga otoridad, naaktuhan pang kinukunan ng litrato ng nanay ang pribatong parte ng katawan ng kanyang 15 anyos na anak. Depensa ng nanay, online lang naman daw na ibinebenta ang mga litrato sa halagang 2,000 piso. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang 13 anyos at 15 anyos na mga biktima, habang ang ina nakakulong na sa detention center. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, kinumpirma ni Sam Milby ang matagal ng tanong ng fans. No, hindi na po sila ni Catriona Gray. Yan po ang diretsahang inamin ng aktor sa isang exclusive interview ng ABS-CBN pagkatapos ng media conference ng seryeng Saving Grace. Kasabay po nito, nilinaw rin ni Sam na walang third party sa kanilang hiwalayan. Matatandaang nadawit sa issue ang singer na si Moira De La Torre na malapit noon kay Sam. Pero sabi ni Sam, hindi na raw sila close ng singer ngayon. Sabi pa po ni Sam, and I quote, "We are not friends anymore." End of quote. Para ihatid ang latest news mula sa frontline ng sports, nagbabalik ang ating kapatid na si Denise Tan. Welcome back, Denise. Thanks, Julius. Sumabak na sa practice sa Taiwan ang Gilas Pilipinas para sa laban nila bukas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Ayon kay Coach Tim Cone, gagamitin nila ang lahat ng natutunan nila mula sa back-to-back na pagkatalo sa Pocket Tournament sa Qatar. Pinaghahandaan din daw nila ang mas mahirap na laban kontra sa kupunan ng Chinese Taipei. Kahit dati na silang natalo ng Gilas, pinalakas ng Chinese Taipei ang kanilang roster at nagdagdag ng mas matatangkad na players. Dagdag hamon pa na sila ang may home court advantage. Lipat naman tayo sa volleyball. Na-reverse sweep ng Farm Fresh Foxies ang Capital One Solar Spikers sa huli nilang preliminary round game sa PVL All-Filipino Conference. Nakalamang na ng 2 sets ang Capital One pero umariba sina Rachel Ann Dakis at Caitlin Viray para makabawi sa 3rd and 4th set. Nasa Foxies na ang momentum noong deciding set at hindi na nila ito binitawan. Nakapagtala si Dakis ng 19 points on 17 attacks and 2 blocks. Ito ang best game niya so far mula nang bumalik siya sa liga ngayong season. May mga sports update pa akong ihahatid mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, sales lady, 3 oras na hinostage sa isang mall sa Batangas. Sa pool sa video, batang naglalaro sa talyer, pumailalim sa kotse. Nakaligtas kaya siya? At Pope Francis, kumusta na kaya matapos magkasakit ng double pneumonia? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalaboso ang isang lalaki matapos mang-hostage ng sales lady sa isang mall sa Lipa, Batangas. 3 oras binihag ng suspect ang biktima na nagdemand pa ng media coverage. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakasakal at tinututukan ng patalim ng lalaking yan ng isang sales lady habang pababa ng escalator ng isang mall sa Lipa, Batangas. Nang makatsyempo, nagkumahog ang mga pulis papalapit sa suspect hanggang sa makorner siya sa escalator. Agad na pinaghiwalay ang biktima at suspect. Nahuli na po. Walang kawala ang suspect ng pagtulungan na siya ng mga pulis.
Yan ang isa sa mga eksena sa 3 oras na hostage taking. Ayon sa mga otoridad, nagsimula yan sa loob ng isang gadget store kung saan biniyag ng lalaki ang babaeng empleyado. Agad naman rumusponde ang mga pulis para makipagnegosasyon. Dito na raw sumigaw ang lalaki na may papatay sa kanya. Sabi nila manyakis ako sa banda. Pwede din nila ako pakulong. Nagdemand din daw ng media ang hostage taker at gusto ring makausap ang kanyang pamilya. Habang hinihintay yan, agad na isinara ang kalawang palapag ng mall kung saan nangyari ang pambibihag. Dito na nangyari ang pangko-corner. According sa kanya, meron daw gusto nga pumatay sa kanya. Pinagbibintangan niya yung kanyang kamag-anak. According sa kanya, parang sinasangkot siya sa isang krimen. Dagdag pa ng mga pulis. As per a revelation ng kanyang asawa, dati daw itong may history ng drug addiction. So most probably, subject for validation pa rin and then confirmation kung as of now, gumagamit pa rin siya ng illegal drugs. Samantala, dinala naman sa ospital ang sales lady na nagtamo ng mga galos sa kaliwang kamay, sugat sa daliri at bakas ng pagkakasakal. Nakaranas din daw ng matinding takot ang biktima dahil sa pangyayari. Sugatan din ang hepe ng Lipa Police Station matapos makipagbuno sa sospek. Sinampahan na reklamong paglabag sa Omnibus Election Code at illegal detention ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga lokal na opisyal ng Pasay dahil sa mga pogo sa lungsod. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, titignan nila kung may pananagutang kriminal ang mga lokal na opisyal. Pinamumugaran daw kasi ng pogo ang lungsod. Sisilipin kung paano nabigyan ng mayors at business permits ang mga ito. Nitong Lunes lang, sinalakay ng mga tauhan ng PAOK ang isang pogo hub na pinatatakbo ng mga Koreano sa basement ng isang hotel. Although the local chief of police has always been with us in the fight against illegal pogo, but we're taking a look at the possible culpability, criminal liability of LGU officials. The case build-up is already ongoing. It's there. Nagtipon ng ilang Katoliko sa labas ng ospital sa Roma para ipagdasal si Pope Francis. Lumabas kasi sa pagsuri na meron siyang double pneumonia at impeksyon sa magkabilang paga. Ayon sa Vatican, nagpapahirap sa 88 taong gulang na Santo Papa ang karagdagang gamutan. Mahigit 1 linggo na sa ospital si Pope Francis dahil sa respiratory infection. Nagpasalamat naman siya sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang paggaling. Na-sweep ng NU Lady Bulldogs ang Ateneo Lady Eagles para sa ikalawa nilang panalo sa UAAP Season 87 Women's Basketball Tournament. Dominante ang defending champions mula pa lang sa unang set hanggang sa third set. Dagdag problema pa rin sa Ateneo ang kawalan ng key players nilang sina J-Lo De Los Santos at Zel Chunashima sa season-long injuries. Si Alyssa Solomon ang nanguna sa opensa ng Lady Bulldogs with 12 points on 10 attacks, 1 block and 1 service ace. 4 sets naman ang kinailangan ng men's volleyball team ng NU Bulldogs para pataubin ang Ateneo Blue Eagles. Naka-first blood ang Ateneo sa laban pero hindi pinanghinaan ng Bulldogs at naipanalo ang 3 sunod na sets. May 2 wins na rin na ang NU Bulldogs sa tournament. At yan ang mga latest Frontline News sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, ang kotseng yan sa pulsa video ng masandwich sa gitna ng kalsada. Ang lalaki namang ito nagala Spider-Man sa mga kable ng kuryente. At kilalanin si Boy Malas at ang naranasan niyang sunod-sunod na kamalasan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa
Sa pool sa video, ang sasakyang nagitgit at naipit sa pagitan ng truck at barikada sa Taiwan. Makikita sa video na ito ang pagharurot ng itim na sedan sa gilid ng isang truck. Pero sa pagkitid ng daan, nagitgit ito ng truck at tuluyang naipit. Nakaladkad pa ang sasakyan bago pa man makahinto ang truck. Nakuha at dinala sa ospital ng emergency responder ang driver na na-trap. Mabuti na ang kanyang lagay. Sa pool sa video, ang isang lalaking walang suot na damit at lumambitin sa mga kable ng kuryente sa Indonesia. Sa video, makikitang patakbo-takbo pa ang lalaki sa hotel saka tumalon sa mga kable. Habang nakalambitin, pinagkaguluhan siya ng mga usisero at pinagbabato pa siya ng tsinelas. Tumawid siya sa dalawang gusali hanggang sa tuluyang mahulog. Ayon sa mga pulis, posibleng balisa raw ang lalaki kaya ito nang gulo. Agad naman siyang dinala sa ospital. Susunod, pasintabi po sa videong ito. Naglalarong bata umailalim sa dumaang kotse. At kilalanin ang binansagang boy malas na nadapa, nabangga at napagkamalan pang snatcher. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Doble-dobleng kamalasan ang inabot ng isang lalaki sa Cebu City matapos mapagkamalang snatcher. Sa kuha ng CCTV ng barangay, eto po kita ang 19 anyos na lalaki na tumatakbo sa gilid ng bangketa nang bigla siyang nadapa. Abay, napagkamalan tuloy siyang mandurukot dahil tumakbo ulit siya. Pero pagtawid sa kalsada, abay, nabangga naman siya ng e-bike. Nakuha tuloy niya ang atensyon ng mga tao sa paligid na agad naman siyang hinabol at pinahuli sa mga pulis. Sa investigasyon ng PNP, hindi naman pala snatcher ang lalaki. Nagpanik lang daw ito at tumakbo ng maaksidente ang motor na kinuha niya sa isang kakilala nang walang paalam. Hinala ng mga pulis, may problema sa pag-iisip ang lalaki. Hindi na nagsampa ng reklamo ang may-ari ng motor na isa sa tumutulong sa lalaki. Kailangan unawain, no? Na meron pala pinagdadaanan itong lalaking to. Oo. Di ba? Ba't ka natatawa? Naalala mo ba? Hindi, meron siyang di ba? Alam mo na? Oo. Pero ikaw daw, may nangyari sa'yo. Mailalim ka sa ilalim. Hindi, naalala ko tuloy yung bata doon sa may yung sasakyan na 2-year-old. Nung grade school ako, nataanan ako na pumailalim naman ako sa tricycle. Nagasgas yung tuhod ko. Tumayo pa ako, nakatayo pa ako. Grabe, no? Tapos may isa Pangalawang pa. buhay mo na pala ito. Pero meron sa Sabang jeep. buhay ni Miss Sherry. Para kang pusa. Bagong salta ako sa Maynila, nag-jeep kami ng nanay ko, bumaba kami sa may rotonda. Mama, para, o bababa. Eh, di ba yung mga jeepney driver, kahit di ka pa nakakababa, umaandar. O pagbaba ko, umandar, nahulog ako. Yun, di na ako nakatayo. Nanlamon na yung tuhod ko, hinila ako ng nanay ko. Hindi ako makatayo. Alam mo yung nanlambot ka. Nanlambot ka. Ikaw pala si girl malas. Nasabi ng nanay. Di ba? Malas na siya kasi pinagtawanan pa ako ng nanay ko, imbis na tulungan ako. Nangyari sa'yo. Importante, buhay ka ngayon. Buhay na buhay. Kasama ka namin. Ako si girl malas. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw nito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.